Hiraman ng lisensya, isa yan umano sa kalakaran ng mga contractor na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty. Ganito po yung nangyayari. Tila open secret daw sa construction industry ang hiraman ng lisensya matapos mabunyag ang mga korupsyon at kontrobersya sa flood control projects ng bansa. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tila ganito rin ang naging kalakaran sa kanyang distrito bago siya maupo sa pwesto. Kahapon kasi, formal na siyang nagsampa ng reklamo kay District Engineer Abelardo Calalo dahil sa tangkang panunuhol daw ng 3.1 million pesos. 3% kickback daw ito sa mahigit 100 million pesos worth of infra projects sa kanyang distrito. Bukod pa riyan, sinabi raw sa kanya ni Calalo na handa nang makipag-meet ang ilang top contractors para pag-usapan ng porsyento ng SOP na pwedeng tanggapin ni Congressman Leviste. Kwento niya, ang former congressman daw tumatanggap ng 10 to 20% sa bawat government project. Wala na rin daw proper bidding at tila si former congressman na ang pumipili ng kanyang mga kontraktor. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na may 2 kontraktor sa 1st District ng Batangas na kabilang din sa top contractors sa buong probinsya. Isa rito ang Vicmar Construction Incorporated na may hawak ng isang flood control project na tila palpak at tinipid ang isang proyektong binisita mismo ni Congressman Leviste. Pagmamay-ari ang kumpanya ng isang Eugene C. Moreno. Nasa mahigit 1 bilyong pisong flood control project contracts ang nakobra ng kumpanya mula 2022 sa buong probinsya ng Batangas. Nasira ito ng Typhoon Christine. Kaya pala nasira dahil yung 15 meters dapat ay 4 meters lang pala. And we were able to then have this rare opportunity to measure it, and it begs the question, yung ibang mga sheet piles lahat ay dinadaya din ba? Isa rin dito ang VR Patron Builders and Development Incorporated sa pamumuno ng isang Mark Lester Agbing patron. Mula 2022, nakakubra ito ng halos 1.2 billion pesos sa flood control projects ng Batangas. Ayon kay Congressman Leviste, tila nagsasagawa ng license lending ang kumpanyang ito, kahit na non-transferable ang isang lisensya ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board. Ani Congressman Leviste, may isa pa raw kontraktor sa Batangas na nakakakuha ng malalaking kontrata dahil sa panghihiram ng lisensya. Bagamat hindi niya sinabi kung VR Patron Builders and Development Incorporated ang hinihiraman na kumpanya. So, are you saying that ito pong tatlong... May isa pa na May isa ba? Okay. nangihiram ng Go ahead, sir. lisensya. Please identify. But I would rather protect my personal safety. Mariin namang pinabulaanan ng presidente ng kumpanya na si Mark Patron ang mga alegasyon ni Congressman Leviste. Aniya, hindi raw sila nagsasagawa ng license lending at ginagawa raw nila ang kanilang buong makakaya para masiguradong secure ang image at standards ng kumpanya. Pero ayon kay Congressman Leviste, hindi dapat ilagay sa district engineers at contractors ang lahat ng sisi dahil mayroon pa daw mas malaking isda na tila nag-o-orchestrate ng korupsyon sa pondo ng infra projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.